Ang kalangitan sa itaas ng Clark Air Base ngayong umaga ay tahimik, nakapagtataka. Nakaupo ako, umiinom ng aking matapang na itim na kape sa aking quarters ng piloto, nakatingin sa walang laman na runway. Ang katahimikan ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan sa lahat ng bagay bilang isang tagapamahala ng kalawakan. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng scramble alarm sa buong Clark Air Base. Mabilis na bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ito drill dahil halatang nanginginig ang boses ng air traffic controller. Mabilis kong iniwan ang tasa ng kape at tumakbo patungo sa aking minamahal na F-16 fighter jet nang walang pag-aalinlangan. Sumakay ako sa aking pwesto sa cockpit. Ang ugong ng jet engine ay umalingaw-ngaw sa likuran ko. Ang napakalaking puwersa ay nagpilit sa akin sa upuan habang ang malakas na bakal ay lumipad pataas patungo sa mga ulap. Ang aking misyon ngayong araw ay siyasatin ang isang hindi autorisadong lumilipad na bagay na lumabag sa airspace ng Pilipinas sa kanluran. Agila 1, tawag sa control. Nakita ang target sa radar, 20 nautical miles ang layo. Ibinigay ko ang ulat sa isang kalmado ngunit may pagmamayabang na tono ng isang top pilot. Hindi ako kailanman natakot sa anumang bagay sa kalangitan na ito dahil ito ang aking teritoryo. Nang pabilisin ko ang takbo sa supersonic at lumapit sa target, ang nakita ng aking mga mata ay hindi isang eroplanong pandigma ng kaaway, kundi isang luma at kalawang na Boeing 747 na may insignia ng Iranian Airlines na hindi ko pamilyar. Nanginginig ang buong eroplano na parang anumang sandali ay maghihiwa-hiwalay at ang nagpatunaw ng aking puso ay ang makapal na itim na usok na bumubuga mula sa engine number 3. Ano ba ang nangyayari dito? Bulong ko. Ang eroplanong ito ay hindi lumalabag. Ito ay nagpupumilit para mabuhay. Inilipat ko ang control stick upang ilapit ang aking F-16 halos magkapantay sa cockpit ng eroplanong iyon. Malinaw kong nakita ang mga bintana ng cockpit ng Boeing 747. Dalawang dayuhang piloto ang nagpupumilit na kontrolin ang nanginginig na control panel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at uling. At ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng matinding kawalan ng pag-asa. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng International Emergency Frequency, ngunit ang naririnig ko lang ay static at mga sigaw sa isang di pamilyar na wika, puno ng takot. Malamang na, sira na ang kanilang sistema ng komunikasyon. Bilang isang fighter pilot, sinanay akong bumaba ng mga lumalabag, hindi sinanay na gabayan ang isang sibiliyang eroplano na malapit ng bumagsak. Napakasayang lang ng oras, naisip ko. May kaunting inis dahil sa pagkakaugnay sa ganitong uri ng gulo. Ngunit nang sumulyap ako sa bintana ng cabin, nakita ko ang isang larawan na nagpabago ng aking isip magpakailanman. Isang maliit na batang babae na may kupas na headscarf ang dumikit ang kanyang maliliit na kamay sa bintana. Ang kanyang mga inosenteng mata ay nakatingin sa aking madilim na gray na F-16 na parang ako ang isang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Ang lamig sa aking puso ay nawala. Nakalimutan ko ang aking pagmamayabang at mahigpit na disiplina sa maikling sandali. Ang nakita ko ay hindi lamang isang lumang eroplano, kundi daan-daang buhay na nakasabit sa isang PC sa ere sa taas na 30,000 talampakan. Sila ay mga refugee na tumakas sa kamatayan mula sa malayo upang harapin ang kamatayan na naghihintay sa kanila sa isang lupain na hindi nila kilala. Humugot ako ng malalim na hininga. Control, Agila 1. Ang target na eroplano ay nasa kritikal na estado, engine failure at nawalan ng contact. Hinihiling kong maglingkod bilang gabay upang mapababa ang eroplanong ito para sa emergency landing. Ang ground staff ay nanahimik ng ilang sandali. Bago sumagot, naintindihan, Agila 1, ngunit kailangan mong maging maingat. Ang bigat ng 747 at ang bilis mo ay masyadong magkaiba. Kung hindi ito makontrol, babanggain ka rin nito. Wala akong isinagot. Ang aking mga mata ay nakatitig pa rin sa batang babae. Tumango ako sa kanya sa pamamagitan ng aking oxygen mask. Kahit na hindi niya nakita ang aking mukha, gusto kong malaman niya na ang kuya na ito ay hindi siya iiwan. Sinimulan kong bawasan ang bilis at ibaba ang flaps upang mapanatili ang isang antas na halos kapantay ng nasirang eroplanong iyon. Malakas na hangin ang tumama sa mga pakpak ng aking eroplano, nagpapanginig sa akin. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking kakayahan
upang mapanatili ang matatag na posisyon. Sinubukan kong magbigay ng signal sa piloto ng Iranian upang malaman niya na sundin ako. Ngunit parang niloloko ako ng tadhana nang biglang bumuga ulit ng apoy ang isa pang engine ng Boeing 747. Nagsimulang mawalan ng kontrol ang eroplano at mabilis na bumagsak sa lupa. Hilahin pataas ngayon. Sigaw ko sa cockpit na parang maririnig ako ng mga piloto sa Boeing 747 na iyon. Ang nakita ko ay isang malaking bakal na higante na lumalabas. Ang kaliwang pakpak ay nakataas habang ang kanang pakpak na nasusunog ay bumababa sa ibaba. Ito ang pinakakinatatakutan ng lahat ng piloto. Bigla ang pagkawala ng lift. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis kong hinatak ang control stick pakanan, nagdadala ng napakalaking G-force sa aking katawan upang lumipad at harangan ang bumabagsak na landas nito. Sinubukan kong gamitin ang airflow mula sa aking F-16 jet engine upang lumikha ng kaunting puwersa upang gisingin sila at makatulong na patatagin ang airflow sa paligid ng kanilang mga pakpak. Nagsimulang bumuhos ang pawis sa aking sintido sa ilalim ng mabigat na helmet. Nakita ko ang pilotong Iranian na iyon na buong lakas na humahatak sa control stick. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umumbok. Halatang halata. Hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi lumalaban siya para sa buhay ng mga crew at pasahero na siksikan sa likod. Nagpa siya akong gawin ang pinakapanganib na bagay, lumipad ng mas malapit kaysa sa ligtas na limitasyon. Binuksan ko ang aking mga ilaw sa eroplano upang kumurap-kurap sa ritmo, kasama ang pagtaas ng aking hinlalaki at pagturo sa kalangitan sa itaas. Ito ay isang signal na huwag sumuko. Hilahin mo yan. Ang katahimikan sa radyo ay nakakabingi, ngunit ang pagtutugma ng aming dalawang mata ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Sa wakas, dahan-dahang nagsimulang umangat ang ilong ng Boeing 747, parang isang higanteng hayop na malubhang nasugatan at nagpupumilit na umakyat mula sa bangin. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit iyon ay simula lamang ng mas matagal na bangungot. Dahil nang bumalik sa kontrol ang eroplano, nakita kong may tumagas na makapal na pulang likido mula sa ilalim ng pakpak nito. Hydraulic fluid, bulong ko sa gulat. Kung maubos ang hydraulic system fluid, ang eroplanong ito ay magiging isang piraso lamang ng bakal na ganap na walang kontrol at babagsak ito mula sa kalangitan sa sandaling bumagsak ang steering system. Sumulyap ako sa aking kompas at sa mapa sa radar screen. Kami ay patungo sa isang lugar na may mataas na populasyon. Kung bumagsak ang eroplano dito, hindi lamang ito magiging pagkawala ng mga pasahero, kundi ito ang magiging pinakamalaking trahedya sa lupa sa kasaysayan ng Pilipinas. Mabilis akong nakipag-ugnayan sa Air Operations Control Center. Control, Agila 1, lumalala ang sitwasyon. Ang hydraulic system ng target ay tumatagas. Kailangan ko ng pinakamaikling ruta para sa emergency landing at kailangan itong maging sapat na mahaba para sa isang 747 na walang preno. Ang tugon mula sa kabilang dulo ay puno ng tensyon. Agila 1, puno na ang lahat ng commercial airport sa radius na ito. Mayroon lamang isang maliit na military airport na 50 milya ang layo, ngunit ito ay masyadong maikli para sa eroplanong iyon. Wala nang ibang pagpipilian, sigaw ko. Ang dating pagmamayabang na ako ang pinakamahusay na piloto ay napalitan ng isang pressure na masyadong matindi upang dalhin. Muli akong tumingin sa Iranian plane. Nagbigay ng senyas ang pilotong iyon na gumagana lamang ang kanyang sistema ng komunikasyon ng maikling sandali. Ang kanyang basag na boses ay umalingaw-ngaw sa aking tainga sa isang malakas na accent na Ingles. My friend, no break, hydraulic 0, help us. Ang salitang kaibigan lamang ay halos nagpaiyak sa akin. Hindi ko siya kilala. Nasa magkaibang bahagi kami ng mundo, may magkaibang ideolohiya, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang buhay at ang akin ay nakatali sa kalangitan na ito. Sinubukan kong ituon ang aking sarili. Makinig ka, gagabayan kita sa military airport sa unahan, kailangan mong mapanatili ang altitude na ito hanggat maaari. Huwag mo munang ilabas ang landing gear hanggat sa huling sandali upang mabawasan ang drag. Alam kong ito ay isang baliw na utos. Ang pagpapababa ng isang higanteng eroplano na walang hydraulic system sa isang maikling runway ay isang malinaw na pagpapakamatay, ngunit wala akong pagpipilian.
kailangan kong ipagsapalaran. Sinimulan kong ilipat ang aking F-16 sa posisyon ng Shadow o paglipad sa ilalim ng kanyang eroplano upang suriin ang pinsala sa ilalim. Ang nakita ko ay nagpakilabot sa aking puso. Ang ilang bahagi ng landing gear cover ay nawawala at ang apoy sa engine number 3 ay nagsisimulang kumalat patungo sa fuel tank sa pakpak. Muli akong tumingin sa mga bintana sa harap ng eroplano. Nakita ko pa rin ang parehong batang babae na nakatingin sa akin. Hindi siya umiiyak. Hawak niya lamang ang isang lumang manika sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananampalataya na ang maliit na gray na eroplano na ito ay dadalhin siya sa isang bagong buhay. Ang isang mabigat na pakiramdam ng responsibilidad ay bumagsak sa aking mga balikat. Hindi na lamang ako isang fighter pilot na nagtatanggol sa hangganan, kundi ako ang tanging pag-asa ng mga inosenteng buhay na ito. Ipinapangako ko, ihahatid ko kayo sa bahay, bulong ko sa aking sarili habang binibilisan ko ang takbo upang gabayan sila sa makapal na maitim na ulap na nabubuo sa unahan. Ang makapal na maitim na ulap sa unahan ay nagsimulang lamunin kami ng paunti-unti. Ang sikat ng araw na dating maliwanag ay natabunan ng isang biglaang bagyo na nabuo sa kalangitan ng Pilipinas. Nakita ko lamang ang kumukurap na ilaw sa dulo ng pakpak ng Boeing 747 sa gitna ng kadiliman ng mga ulap. Malakas na bumuga ang hangin, nagpapanginig sa aking F-16 na parang isang ibon na may baliw na pakpak. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking konsentrasyon upang mapanatili ang eroplano sa parehong posisyon. Agila 1, tawag sa control. Zero visibility. Nawawalan ako ng paningin sa target. Sigaw ko sa radyo, sa takot na unti-unting lumamon sa aking kumpiyansa. Umalingaw-naw ang kulog, kasama ang static ng radyo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang pulang kidlat na sumiklab mula sa kanang pakpak ng Iranian plane muli. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang pagkasunog ng tumatagas na gasolina. Pilotong Iranian, naririnig mo ba ako? Ang kanang pakpak mo ay malakas na nasusunog. Kailangan mong bumaba ngayon. Sigaw ko sa kanya, ngunit walang tugon. Tanging ang ugong ng hangin sa cockpit at ang nakakatakot na katahimikan. Nagpasya akong buksan ang aking radar sa pinakamalapit na tracking mode upang matiyak na hindi ko babanggain ang higanteng eroplano na ito sa gitna ng ulan. Biglang bumagsak ang Boeing 747 mula sa ulap. Bumaba ito sa isang altitude na mas mababa kaysa sa itinakda ng mga regulasyon sa paglipad. Mabilis kong ibinaba ang ilong ng aking F-16 upang sundan ito. Nang lumabas kami sa ulap, ang nakita ko sa ibaba ay isang luntiang kagubatan at ang luma na runway ng military airport na parang isang maliit na sinulid sa gitna ng mga burol. Ayan na, ang runway ay nasa harapan mo na. Sinubukan kong bigyan siya ng signal, ngunit nagbigay ng signal ang pilotong Iranian na puno ng pagkabigo. Itinuro niya ang control stick, ang landing gear. Landing gear! Ayaw bumaba ng landing gear. Ang ganap na pagkabigo ng hydraulic system ay nagdulot sa higanteng ibon na ito na walang paa para sa paglapag. Mabilis na tumibok ang aking puso, halos lumabas sa aking dibdib. Ang paglapag ng tiyan para sa isang Boeing 747 na may natitirang gasolina at nasusunog na pakpak ay parang pagpasok sa isang crematorium. Muli akong tumingin sa mga bintana sa harap ng eroplano. Nakita ko ang dalawang piloto na naghawakan ng kamay ng maikling sandali bago bumalik sa kanilang mga tungkulin. Alam kong ipinagkatiwala nila ang kanilang buhay sa akin. Control, ihanda ang fire trucks at rescue team. Mabilis, maglalanding kami ng walang landing gear. Utos ko sa isang matalas na tinig habang ako mismo ay hindi alam kung paano magtatapos ang trahedyang ito. Lumipad ako sa tabi ng Boeing 747. Halos madama ang init mula sa apoy sa kanyang pakpak. Sinubukan kong gamitin ang katawan ng aking F-16 bilang isang reference point upang ipakita sa kanya ang tamang altitude. Stable kaibigan, bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahang bumaba ang higanteng eroplano papalapit sa nakakatakot na maikling runway. Ang mga alarm sa mababang altitude sa aking cockpit ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi ko ito pinansin. Mananatili ako sa kanyang tabi hanggang sa huling sandali, anuman ang naghihintay sa amin, kamatayan man o kaligtasan.
Ang ugong ng hangin sa mga pakpak ng eroplano ay parang iyak ng langit, pinapanood ang kapalaran ng mga tao na nakulong sa isang bitag na bakal. Nagsimulang magulo ang hangin sa ilalim ng pakpak habang lumalapit kami sa lupa. Nakita ko ang parehong batang babae na mahigpit na yumakap sa kanyang manika. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa runway sa unahan na may kumukupas na pag-asa. Ngayon na, sigaw ko sa aking buong lakas nang dumampi ang tiyan ng Boeing 747 sa konkretong ibabaw ng runway. Nagkalat ang mga spark sa mahabang linya na parang mga paputok ng kamatayan. Ang ugong ng metal na kumakaskas sa lupa ay umalingaw-ngaw sa buong lambak at iyon ang huling larawan bago natabunan ng usok at apoy ang lahat sa kadiliman. Makapal na usok at ang amoy ng nasusunog na goma na kumakaskas sa konkreto ang bumalot sa maliit na military airport. Pinababa ko ang aking F-16 sa isang nakakatakot na makitid na taxiway. Sa sandaling dumampi ang mga gulong sa lupa at huminto ang eroplano, mabilis kong binuksan ang canopy ng cockpit. Ang mainit na hangin ng gitnang Pilipinas ay humampas sa aking mukha, ngunit hindi ito maitutumbas sa tindi ng apoy na lumalamon sa pakpak ng Boeing 747 na tahimik na nakahinto sa gitna ng runway. Tumalon ako mula sa eroplano nang hindi na naghintay ng hagdan. Tumakbo ako ng direkta sa pinangyarihan. Ang mga sirena mula sa mga fire trucks ng militar ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, ngunit ang lahat ay tila napakabagal sa aking mga mata. Ang higanteng eroplano ay nakahiga ng walang galaw sa baluktot nitong tiyan. Ang mga emergency exit door ay sarado pa rin. Narinig ko ang mga sigaw at ang tunog ng pagbasag ng salamin mula sa loob. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Sigaw ko na parang baliw, kahit alam kong walang makakarinig sa loob. Ang aking puso ay puno ng takot na baka sumabog ang fuel tank sa pakpak bago makalabas ang mga tao sa loob. Sa sandaling iyon, ang harap na pinto ng eroplano ay binuksan. Ang emergency slide ay bumulwak na parang dila ng sangkatauhan na uhaw sa hangin. Daan-daang tao ang nagsimulang bumuhos palabas sa kaguluhan, umiiyak. Ang ilan ay may hawak na maliliit na sanggol sa kanilang dibdib. Ang kanilang mga mata ay hindi lamang nagpapakita ng takot sa kamatayan, kundi pagkabahala rin sa mga baril ng mga sundalong Pilipino na nagsisimulang palibutan ang runway. Pumasok ako sa grupo ng mga rescuer hanggang sa paanan ng slide. Hinihanap ko ang batang babae na iyon, ang isa na may manika at ang mga mata na nakatingin sa akin sa kalangitan. Sa gitna ng nagmamadaling pulutong, nakita ko ang orihinal na pilotong Iranian na bumaba bilang huli. Ang kanyang mukha ay puno ng itim na uling at dugo na tumatagas mula sa kanyang noo. Nakatingin siya sa akin sa gitna ng mga ilaw mula sa fire trucks. Wala siyang sinabi, ngunit yumuko siya sa akin ng may paggalang, isang pasasalamat na higit pa sa anumang salita sa mundo. Mabilis ko siyang inalalayan, ngunit hinila ang aking balikat mula sa likuran. Kapitan, umatras ka. Ito ay mga political prisoners at illegal immigrants. Ang boses ay mula sa aking commander na lumapit na may seryosong mukha. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha. Mga bilanggo, kakaligtas lang nila, sir. Sumagot ako na may galit. Ang aking pagmamayabang bilang isang top pilot ay ganap na nawala, tanging galit na lamang sa lamig ng sistemang militar na dati kong pinuri. Tiningnan ako ng commander ng walang emosyon, tapos na ang iyong tungkulin nang dumampi ang eroplanong ito sa lupa. Ngayon, ito ay usapin ng pambansang seguridad. Bumalik ka sa command center at magulat. Tumingin ako sa grupo ng mga refugee na inutusan na yumuko sa mainit na konkretong lupa. Umiiyak ang batang babae sa yakap ng kanyang ina. Nakita niya ako at sinubukang abutin ako, ngunit inutusan siya ng isang sundalo na manatili sa kanyang lugar sa pamamagitan ng pagtutok ng baril. Nabasag ang aking puso. Ito ba ang pinaglaban ko? Tinulungan ko silang makaligtas sa isang crash ng eroplano upang sila ay tratuhin na parang mga hayop sa isang kulungan? Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao sa gitna ng mga emergency lights na kumukurap. Ang amoy ng jet fuel na umaalingasaw ay nagsisimula akong masuka. Ang salungatan sa aking isip ay umabot sa sukdulan sa pagitan ng utos na sundin at ng konsensya na bagong nagising mula sa pagkakita sa buhay at kamatayan sa kalangitan.
Alam kong hindi lamang ito pagtulong sa isang eroplano na may sira na engine, kundi ito ang simula ng isang tahimik na digmaan kung saan kailangan kong pumili kung aling panig ako maninindigan sa pagitan ng karangalan ng militar o ng halaga ng pagiging tao. Biglang may sumabog na maliit na tunog sa engine number 4 ng Boeing 747. Lumipad muli ang apoy sa ere. Muling nagkagulo ang mga tao, nagsimulang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Sinubukan ng mga sundalo na kontrolin ang sitwasyon sa tensyon. Sa sandaling iyon ng alikabok, bumulong sa akin ang pilotong Iranian sa nanginginig na Ingles. They are not prisoners. They are doctors, teachers, fathers. Please don't let them take us back. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa akin. May mali pa na mas malalim kaysa sa aking naisip at ako ay nasa sentro ng isang bagyo na mas malaki kaysa sa anumang eroplano na aking napiloto sa aking buong buhay. Ang mga salita ng pilotong Iranian ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang walang katapusang eko. Hindi sila mga bilanggo. Tumingin ako sa paligid ng military airbase na dating ipinagmamalaki ko, ngunit ngayon ay parang isang kulungan na walang bubong. Ang mga spotlight mula sa control tower ay sumisikat sa konkretong lupa, nagpapakita ng daan-daang refugee na nakaupo at nakayakap sa kanilang mga tuhod, nanginginig sa ulan na nagsisimulang bumuhos muli. Maraming sundalo, armado hanggang ngipin, ang nakabantay sa paligid na parang ang mga taong ito ay isang seryosong banta sa pambansang seguridad, gayong ang tanging mayroon sila ay lumang damit at kumukupas na pag-asa. Diretso akong naglakad patungo sa pansamantalang tent ng operasyon na may umuusbong na damdamin. Ang aking commander ay nakatayo at nakikipag-usap sa isang lalaki na nakasuot ng itim na suit na hindi mukhang sundalo. Ang mga mata ng lalaking iyon ay walang emosyon at puno ng panlilinlang. Kapitan, inutusan kitang bumalik sa quarters, hindi ba? Tanong ng commander sa isang semi-utos na tono, ngunit hindi ako nakinig. Sir, ang mga taong ito ay nangangailangan ng medikal na tulong, hindi sila mga kriminal. Sinabi sa akin ng piloto na mayroon silang mga doktor at guro. May mga bata at kababaihan na nasugatan. Sinabi ko ng malakas, umaasa na marinig ako ng mga nakapaligid, ngunit ang katahimikan ang naging sagot. Ang lalaki sa suit ay lumingon at ngumiti. Kapitan, mas komplikado ito kaysa sa iniisip mo. Ang eroplanong ito ay nagnakaw ng ari-arian ng gobyerno ng Iran at ang mga taong ito ay isang grupo ng mga rebelde na nagnanais ng asylum upang sirain ang relasyon ng dalawang bansa. Tinitigan ko siya ng may pandidiri. Ang ari-arian na iyon ba ay buhay ng tao, sir? Sumagot ako, na nagdulot ng tensyon sa tent na halos sumabog. Lumapit ang commander at hinila ang aking kwelyo. Mag-ingat sa iyong mga salita, kapitan. Huwag mong sirain ang iyong naipong karangalan dahil sa isang sandaling kahinaan. Bumalik ka at kalmadohin ang iyong sarili bago ko ikaw suspendihin. Iwinaksi ko ang sarili at lumabas ng tent na may matinding galit. Tumingin ako sa mga labi ng Boeing 747 na may usok pa rin. Parang monumento ito ng isang nasayang na pagsisikap. Tinulungan ko silang makaligtas sa isang crash ng eroplano, para lang panoorin silang ipadala pabalik upang harapin ang kamatayan sa kanilang sariling bansa. Nagpasya akong gawin ang isang bagay na labag sa disiplina, isang seryosong paglabag. Lihim akong lumiko mula sa grupo ng mga sundalo patungo sa detention area ng mga pasahero. Ang dilim at gulo, kasama ang bagyo, ay nagbigay ng takip sa akin. Nakita ko ang parehong batang babae na nakaupo sa ilalim ng bubong ng isang lumang hangar. Hindi na siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman, nakakatakot. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Inalis ko ang aking pilot jacket at inilagay sa kanyang maliliit na balikat. Bahagya siyang nagulat bago tumingala sa akin. Nang makilala niya ako, nagsimulang bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Salamat po, bulong niya sa Ingles, halos hindi marinig. Inabot niya sa akin ang lumang manika na halos putol na ang isang braso. Kinuha ko ito ng nanginginig na kamay. Ang manika na ito marahil ang tanging natitira sa kanya mula sa mahabang pagtakas. Huwag kang matakot, sabi ko sa kanya, kahit alam kong hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Biglang lumapit sa amin, ang pilotong Iranian. Lumapit siya at bumulong sa nanginginig na boses.
Ipadadala nila kami pabalik bukas ng umaga sa sandaling dumating ang transport plane mula Tehran. Kung babalik kami, hindi na namin makikita ang sikat ng araw. Nanahimik ako ng matagal. Ang katotohanan na nalaman ko ay masyadong mabigat upang dalhin. Ang hustisya na dati kong pinaniniwalaan sa kalawakan ay hindi totoo sa lupa na ito. Tumingin ako sa maliit na batang babae na nakasiksik sa aking jacket. Ang pagmamayabang na dati kong taglay bilang Agila Uno, ang hindi natalo sa ere, ay ganap na nawasak. Naramdaman kong maliit ako at walang kapangyarihan tulad ng dati. Ngunit sa kawalan ng pag-asa na iyon, ang galit sa aking puso ay naging apoy ng pakikipaglaban. Hindi, bulong ko. Hindi ko hahayaang magtapos ito ng ganito. Ibinigay ko ang manika sa batang babae at tumayo. Ang aking mga mata ay tumingin sa ulan patungo sa hangar ng aking F-16 na hindi kalayuan. Nagsimulang mabuo ang pinakabaliw na plano sa aking utak. Maaari kong mawala ang aking ranggo, maaari akong makulong, o maaari akong tawaging taksil, ngunit hindi ko hahayaang ang batang ito ay maging isang numero lamang sa ulat ng kamatayan ng isang diktatorial na pamahalaan. Bumalik ako sa aking minamahal na eroplano sa gitna ng ugong ng kulog. Alam kong ito ay isang misyon na mas mapanganib kaysa sa anumang laban dahil sa pagkakataong ito, ang kaaway ay hindi sinuman kundi ang sistema na aking pinagsilbihan sa kalahati ng aking buhay. Kinuha ko ang aking personal na radio at tinawagan ang aking matalik na kaibigan na namamahala sa radar unit ngayong gabi. Hoy, tandaan mo ba ang pabor na utang mo sa akin? Ngayong gabi, kailangan kong magkunwari kang walang nakikita sa radar bandang 3 a.m. Bandang 2:45 a.m., ang buong airbase ay nababalot ng dilim at ang ugong ng ulan na walang tigil. Nakaupo ako sa isang madilim na silid, nakatingin sa aking wristwatch na dahan-dahang gumagalaw. Bawat segundo na lumipas ay parang karayom na humihiwa sa aking puso. Sisirain ko ang lahat ng aking pinagtayo sa aking buong buhay, ranggo, medalya ng katapangan, at isang maliwanag na hinaharap para sa isang estranghero na hindi ko pa kilala ng 5 oras. Ngunit nang pumasok sa aking isip ang larawan ng mga mata ng batang babae, nawala ang aking pag-aalinlangan. Kinuha ko ang flashlight at ang mga susi ng aking minamahal na military jeep at tahimik akong lumabas ng silid patungo sa dilim. Nagmaneho ako sa likod ng airport na walang ilaw, mabilis na tumibok ang aking puso. Halos lumabas sa aking dibdib. Nang lumapit ako sa lumang hangar na ginagamit bilang detention area, nakita ko ang 2 sundalo na sumisilong sa ulan sa ilalim ng bubong. Paumanhin mga kapatid, bulong ko bago lumapit sa kanila. Nang may pinakamahinahon na kilos, ginamit ko ang aking autoridad bilang kapitan upang utusan silang suriin ang isa pang lugar na sinasabing isang emergency order mula sa commander. Ang pagmamayabang na dating mayroon ako ay ginamit sa maling paraan sa unang pagkakataon. Sumaludo ang mga junior enlisted men at umalis, iniiwan ang nakakabinging katahimikan sa buong lugar. Mabilis akong pumasok sa hangar. Ang amoy ng alikabok at ang amoy ng pawis ng daan-daang tao ay agad na tumama sa aking ilong. Naghihintay na sa akin ang pilotong Iranian sa likod ng isang tumpok ng lumang kahoy. "Seryoso ka ba?" tanong niya sa nanginginig na boses. Wala akong isinagot, tumango lang ako at itinuro ang jeep na nakaparada sa labas. Wala tayong gaanong oras. Dadalhin ko kayo palabas sa likod na pinto na binuksan ng kaibigan ko, ngunit hindi natin madadala ang lahat. Nawalan ako ng hininga nang makita ko ang iba pang mga refugee na nagsisimulang magising na may pag-asa. Kailangan kong pumili at pinili ko ang mga babae at mga bata na pinakamatindi ang sugat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mahinang paghila sa aking manggas. Tumingin ako sa ibaba. Ang parehong batang babae. Hawak pa rin niya ang manika na dati kong nilagay sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata sa dilim ay mas malungkot kaysa dati. "Sige, anak," bulong ng kanyang ina sa Persian. Habang itinutulak siya sa akin, binuhat ko siya sa aking dibdib. Ang kanyang katawan ay mas maliit at mas magaan kaysa sa aking inaasahan. Ang pakiramdam ng tama at mali ay nagbanggaan sa aking isip. Ako ay isang piloto
na sinanay upang ipagtanggol ang aking bansa, ngunit ngayon ay dinadala ko ang mga estranghero palabas ng detention camp ng aking sariling bansa. Ito ba ay pagtataksil? O ito ba ang pinakatamang bagay na nagawa ko sa aking buhay? Habang inililipat ko ang unang grupo ng mga babae at bata sa kotse, umalingaw-ngaw ang radio na nakasabit sa aking baywang. Kapitan, nasaan ka? Kailangan ka ng commander sa command center ngayon na. Ito ang boses ng aking aide. Nagulat ako. Mas maaga kaysa sa aking inaasahan na mabubuksan ang sikreto. Mabilis kong pinatay ang radio at humarap sa pilotong Iranian. Mabilis, sumakay tayo. Kailangan nating umalis ngayon. Pinindot ko ang accelerator hanggang sa dulo. Ang jeep ay lumipad sa ulan patungo sa lumang, walang tao na runway. Kumidlat sa kalangitan sa malayo. Nagpapakita ng mga labi ng Boeing 747 na nakaparada pa rin na parang kalansay ng isang halimaw. Ang pagmamaneho sa runway sa ganitong uri ng gabi ay mapanganib, ngunit mas mapanganib ang mahuli. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang mga ilaw ng maraming military vehicle na nagsisimulang umilaw sa harap ng hangar. Alam na nila. Nagpasya akong lumiko patungo sa isang maputik na daan sa gilid ng runway upang magtungo sa kagubatan na nasa hangganan ng airbase at ng labas ng nayon. Kapit ng mahigpit. Sigaw ko sa lahat ng nasa sasakyan habang malakas na bumangga ang sasakyan sa mga lubak. Ang batang babae ay sumiksik sa aking balikat. Naramdaman ko ang mainit na luha na tumatagos sa aking uniforme patungo sa aking balat. Sa sandaling iyon, ang searchlight mula sa Air Traffic Control Tower ay tumama sa aking sasakyan. Umalingaw-ngaw ang sirena ng alarma sa buong airbase. Alam kong hindi na madali ang pagtakas na ito. Kailangan kong ipusta ang lahat ng mayroon ako, pati na ang aking buhay. Agila Uno, ano ang ginagawa mo? Ang boses ng commander ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang isang hatol, ngunit hindi ako huminto. Nagpalit ako ng gear at pinaandar ang sasakyan sa barbed wire fence patungo sa dilim sa unahan. Iniiwan ang lahat ng aking karangalan at reputasyon. Sa gitna ng walang tigil na ulan, ang mga spotlight mula sa Air Traffic Control Tower ay humabol sa aking jeep na parang mga mata ng isang halimaw na nais kumain ng biktima nito. Umalingaw-ngaw ang sirena ng alarma sa buong damuhan at kagubatan sa tabi ng runway. Mahigpit kong hinawakan ang manibela hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ang putik ay sumabog sa windshield, halos wala akong makita. Lahat yumuko. Sigaw ko nang marinig ko ang isang putok ng baril na sinundan ng tunog ng metal na tumama sa katawan ng sasakyan. Nagsisimula na silang magpaputok. Ang katotohanan na ang aking mga kasamang Pilipino ay nakatutok ng baril sa akin ay nagpakilabot sa aking puso. Liko ako sa isang matataas na damuhan upang gamitin ang dilim bilang takip. Sa aking isip ay ang mapa ng airbase na alam ko sa puso. Kailangan kong makarating sa lumang spillway na konektado sa kanal sa labas, ngunit nangangahulugan iyon na kailangan kong dumaan sa pangunahing runway na ngayon ay puno ng mga Humvee ng security unit. Biglang lumabas ang isang Humvee sa aking harapan. Ang mga headlight nito ay napakaliwanag, kaya kailangan kong ikurap ang aking mga mata. Pinindot ko ang preno ng buong lakas. Ang jeep ay umikot bago huminto, ilang talampakan lamang ang layo mula sa kabilang sasakyan. Tumalon ang isang batang opisyal mula sa sasakyan na may dalang rifle sa kanyang kamay. Siya si Teniente Reyes, isang junior officer na itinuro kong lumipad. Kapitan, huwag mo akong pilitin na gawin ito. Bumaba ka, sir. Sigaw ni Reyes sa boses na puno ng pagkalito at sakit. Tumingin ako sa kanya sa pamamagitan ng windshield. Ang mga mata ng batang lalaki na dati ay sumasamba sa akin ay puno ngayon ng pagkalito. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang lumabas, itinaas ang aking dalawang kamay. Reyes, nakita mo ang nangyari sa kalangitan. Nakita mo ang batang iyon? Itinuro ko ang likod na upuan kung saan nanginginig ang batang Iranian. Nanahimik si Reyes ng ilang sandali. Bahagyang bumaba ang dulo ng kanyang baril, ngunit ang tungkulin ay tungkulin, Kapitan. Sinisira mo ang iyong kinabukasan para sa mga taong hindi mo kilala, sumagot siya sa nanginginig na boses. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kahit may mga sigaw mula sa radyo sa kanyang Humvee, ano ang halaga ng aking kinabukasan, Reyes?
Kung kailangan kong ipagpalit ito sa panonood ng batang ito na ipadala sa kamatayan, huminto ako sa harap niya. Ang dulo ng baril ay nakatutok sa aking dibdib. Kung ang iyong tungkulin ay barilin ako, barilin mo ako. Ngunit kung ang iyong tungkulin ay protektahan ang buhay, umalis ka. Sumakop ang katahimikan sa pagitan naming dalawa sa gitna ng patuloy na ulan. Tiningnan ako ni Reyes. Ang kanyang mga luha ay nahalo sa patak ng ulan. Sa sandaling umabot sa sukdulan ng tensyon, tumalikod si Reyes at naglakad patungo sa kanyang Humvee. Wala akong nakita, Kapitan. Malinis ang daan sa unahan, sabi niya sa kanyang radio bago umatras ang kanyang sasakyan, nagbibigay daan sa akin. Hindi ako nagsabi ng salamat dahil ang salitang iyon ay masyadong maliit para sa ginawa niya para sa akin. Mabilis akong sumakay sa sasakyan at umalis kaagad. Matagumpay kaming nakatawid sa hangganan ng airbase, ngunit ito ay simula lamang ng tunay na gulo. Dinala ko ang lahat sa safe house na inihanda ng aking matandang kaibigan. Ito ay isang inabandunang bodega sa tabi ng ilog, tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng mga baril. Nang ibinaba ko ang lahat mula sa sasakyan, nakita ko ang pilotong Iranian na lumapit sa akin. Inalis niya ang kanyang lumang pilot watch at ibinigay sa akin. This is all I have. Thank you, my brother. Kinuha ko ito na may damdaming hindi mailarawan. Tumingin ako sa batang babae. Natutulog siya sa yakap ng kanyang ina sa isang sulok ng bodega. Ang aking pilot jacket ay nakatakip pa rin sa kanya. Lumabas ako upang harapin ang ulan mag-isa. Ang pagod sa katawan at isip ay nagsimulang tumama sa akin ng matindi. Kaka-realize ko lang na mula sa sandaling ito, hindi na ako si Aguila Uno. Naging isang takas ako, isang taksil sa military na pinakamamahal ko, at bukas ng umaga, malalaman ng buong mundo ang tungkol dito sa pamamagitan ng balita na baluktot. Ang pagmamayabang na dati kong taglay ay ganap na nawasak, tanging kawalan ng laman at pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari sa madaling araw. Nagsimulang lumitaw ang malabong liwanag sa malayong abot-tanaw. Ngunit hindi ito liwanag ng pag-asa para sa akin. Ito ang liwanag na nagsasabi na magsisimula na ang isang malaking paghahanap. Kinuha ko ang relo ng pilotong Iranian. Patuloy itong gumagalaw. Tulad ng buhay na kakaligtas ko, na patuloy na dapat umusad, anuman ang mangyari. Nagsisimula pa lang ito, hindi ba? Bulong ko sa aking sarili nang marinig ko ang ugong ng helicopter sa malayo. Ang aking desisyon ngayong gabi ay nagpabago ng aking buhay, magpakailanman, at handa akong harapin ang anumang kahihinatnan, anuman ang kapalit. Ang sikat ng araw sa umaga na tumatagos sa mga bitak ng bubong ng inabandunang bodega ay tila kakaibang lamig. Nakaupo ako, nakasandal sa malamig na konkretong dingding, pinapanood ang alikabok na lumilipad sa sinag ng araw. Ang liwanag na dati kong kinaiinisan sa umaga ng mga araw ng pagsasanay dahil nangangahulugan ito ng mga nakakainip na misyon. Ngunit ngayong umaga, ang parehong liwanag ay nagpapadama sa akin na buhay pa ako. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang name tag sa dibdib ng aking pilot jacket na nakalagay sa tabi ko. Kapitan Miguel de la Cruz. Ang pangalan na dati ay pinagmamalaki, isang simbolo ng kapangyarihan at disiplina, ngunit ngayon ay tila isang tatak na kailangan kong dalhin mag-isa. Ang maliit na radio mula sa cellphone na aking itinago ay nagsimulang mag-ulat ng balita sa umaga. Ang boses ng news anchor ay puno ng kaguluhan. Naganap ang isang nakakagulat na insidente sa Clark Air Base nang mag-crash ang isang refugee plane mula Iran, ngunit mas nakakagulat na may ulat na isang mataas na opisyal ng militar ang lihim na nagpuslit ng mga refugee palabas ng detention area sa ilalim ng dilim. Ngumiti ako ng awa sa aking sarili. Sa dilim, tinatawag ako ng labas ng mundo na taksil, isang rogue soldier na sumira sa relasyon ng dalawang bansa. Ngunit sa maliit na bodega na ito, nakita ko ang isang larawan na hindi maihahambing sa anumang medalya ng katapangan. Gising na ang batang babae. Nakaupo siya, kumakain ng maliit na piraso ng tinapay na inihanda ko para sa kanya. Ang mga mata na dati ay puno ng takot ay nagsimulang magbago sa pagtataka habang tinitingnan niya ang paligid ng silid. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ito ang unang ngiti na nakita ko mula nang nasa kalangitan kami. Ang ngiti na iyon ay may napakalaking kapangyarihan
upang kalimutan ko ang lahat ng takot sa kulungan o pagtanggal ng ranggo. Lumapit ako sa kanya at ibinalik ang relo ng pilotong Iranian. Ito ay para sa iyong ama, anak, sabi ko sa pinakamahinahon na boses na magagawa ng isang lalaki na dumaan sa kalahati ng kanyang buhay sa labanan. Lumapit sa akin ang pilotong Iranian. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa stress. My friend, you should go. Save yourself. Binalaan niya ako ng may pag-aalala. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ako makatakas, kaibigan. Ito ang aking tahanan at kailangan kong panagutan ang aking ginawa. Alam kong kung tatakas ako, magiging kriminal ako sa buong buhay ko. Ngunit kung mananatili ako dito at haharapin ang katotohanan, maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa mundo ang katotohanan na ang nasa eroplano ay hindi mga rebelde, kundi hininga ng tao. Ang pagmamataas na dating bumabalot sa akin na ako ay mas mahusay kaysa sa iba dahil nakakalipad ako ng mas mataas at mas mabilis, ay nawasak na ngayon. Tanging kapakumbabaan na lamang ang natira. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang pagkontrol ng 1 bilyong pisong warplane, kundi ang lakas ng loob na gawin ang tama sa pinakamadilim na araw. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang malabong itim na usok na umaakyat pa rin mula sa direksyon ng airbase. Ang mga labi ng 747 ay isang paalala na ang trahedya ay maaaring mangyari anumang oras, ngunit ang awa ang magpapasya kung paano natin ito tatapusin. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng maraming sasakyan sa harap ng bodega. Sumisikat ang mga ilaw mula sa mga police at military vehicles sa pasukan. Alam kong tapos na ang oras ko. Niyakap ko ang pilotong Iranian at ipinatong ang aking kamay sa ulo ng batang babae sa huling pagkakataon. Huwag kang matakot, protektahan kayo ng katotohanan. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumayo, nang tuwid at lumabas ng pinto ng bodega nang may pinakamarangal na kilos, hindi bilang isang dakilang kapitan, kundi bilang isang tao na ginawa ang kanyang tungkulin hanggang sa huli. Ang ugong ng bakal ng posas na kumalat sa aking pulso ay nag-click. Ito ay isang tunog na mas malamig at mas mabigat kaysa sa anumang mekanismo sa F-16 na aking napiloto sa aking buong buhay. Dinala ako pabalik sa Clark Air Base muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi bilang isang bayani na nagpababa ng eroplano, kundi bilang isang bilanggo, isang taksil na sumuway sa utos ng commander. Dinala ako sa isang interrogation room na walang bintana, tanging isang fluorescent light lamang ang nagbibigay liwanag sa gitna ng steel table. Dahan-dahan akong umupo, pinapanood ang aking anino sa konkretong sahig na tila kasing dilim ng aking kinabukasan ngayon. Bumukas ang pinto ng silid. Lumakad ang commander na may daladalang makapal na folder ng mga dokumento. Hindi siya umupo, ngunit lumakad sa paligid ko na parang isang tigre na tinitingnan ang kanyang biktima. 20 taon. 20 taon na inilaan mo ang iyong sarili sa military. Sinira mo ito dahil lamang sa isang batang babae at mga refugee na walang pinanggalingan? Tanong niya sa boses na puno ng pagkabigo at galit. Tumingala ako at tinitigan ang kanyang mahigpit na mga mata. Hindi ko ito sinira, sir. Ginagamit ko lamang ang lahat ng itinuro sa akin ng military, tapang, proteksyon, at tungkulin upang gawin ang pinakamahalagang bagay, ang pagliligtas ng buhay ng tao. Sumakop ang katahimikan sa silid sa loob ng maikling sandali. Hindi ako nakaramdam ng takot tulad ng naisip ko noong una. Ang pagmamayabang na dati kong taglay, na ako ay mas mahusay kaysa sa sinuman sa kalangitan, ay napalitan ng isang kapayapaan sa puso na hindi ko pa nararanasan noon. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas ngayon? Inilagay ng commander ang isang pahayagan sa mesa. Ang malalaking headline ay nakasulat, F-16 Pilot Hero Defies Orders for Humanity. Ang larawan ko na lumilipad sa tabi ng Boeing 747 na nasusunog ay mabilis na kumalat sa buong social media. Ang kwento ng batang Iranian na himalang nakaligtas ay naging isang internasyonal na presyon na nagdulot sa gobyerno na hindi na sila maibalik upang harapin ang kamatayan. Kinuha ko ang pahayagan ng nanginginig na kamay. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa aking labi. Ibig sabihin, ligtas na sila, sir? Tanong ko upang makasiguro. Buntong hininga ng malalim ang commander at umupo sa tapat.
Oo, ang mga internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao ay nakialam. Makakatanggap sila ng opisyal na refugee status. Ngunit para sa iyo, ang mga patakaran ay patakaran. Ikaw ay tatanggalin sa ranggo at haharap sa pinakamataas na aksyong pandisiplina. Tumango ako bilang pagtanggap ng walang pagtatalo. Ang karangalan na nakakabit sa aking balikat ay maaaring mawala, ngunit ang karangalan sa aking puso ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa dati. Sa sandaling iyon, naisip ko ang aking dating pagmamayabang, ang araw na inisip ko na ang pagmamaneho ng isang mamahaling warplane ay ang pinakamataas na punto ng buhay. Ngunit sa makitid at madilim na selda na ito, naramdaman ko ang tunay na kalayaan mula sa hindi na pagdadala ng mga inaasahan ng isang walang pusong sistema. Tumingin ako sa dingding ng silid, iniisip ang malawak na kalangitan na dati kong pinaniniwalaan na pagmamay-ari ko. Ngayon, alam ko na ang pinakamagandang kalangitan ay hindi ang kalangitan na nakikita mula sa cockpit ng isang F-16, kundi ang kalangitan na makikita ng batang babae sa araw na lumaki siya sa isang ligtas na lupain. Ipinikit ko ang aking mga mata, naaalala ang mahinang hawak ng pilot jacket na inilagay ko sa kanya sa gabing umuulan. Ang jacket na iyon ay maaaring kinuha kasama ang aking ranggo, ngunit nagawa na nito ang layunin nito ng perpekto, ang magbigay ng init sa isang pusong malapit ng mawasak. Handa akong tanggapin ang parusa, sir, sabi ko sa pinakatatag na boses. Ang pagkatalo sa karera na ito ay ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay bilang isang tao at hindi ko kailanman pinagsisihan kahit isang sandali ang pagpili sa landas na ito. Lumabas ako sa malaking pintuan ng bakal ng airbase sa huling pagkakataon sa aking buhay. Ang pilot uniform na dati kong suot ng may pagmamalaki ay napalitan ng isang kupas na kamiseta at lumang maong. Wala na akong dalang opisyal na bag, tanging isang maliit na canvas bag na naglalaman ng ilang personal na gamit. Ang guwardiya sa gate na dating sumasaludo sa akin nang matigas ay tumingin sa ibang direksyon na parang ako ay isang hangin lamang na walang presensya. Ngunit nakakagulat, wala akong naramdamang sakit. Ang hangin na aking nilalanghap sa labas ng bakod ng airbase ay napakalinis at napakagaan tulad ng dati. Sumakay ako ng bus patungo sa isang maliit na bayan sa hangganan kung saan sinabi ng mga boluntaryo na pansamantalang inilagay ang mga refugee bago sila bumiyahe sa isang ikatlong bansa. Naglakbay ako ng ilang oras sa gitna ng umuugong na tunog ng makina, ngunit ito ay ang panahon kung saan lubusan kong nasuri ang aking sarili. 20 taon na ako sa kalangitan. Nakita ko ang mundo bilang isang mapa at mga target na coordinate lamang. Nakita ko ang buhay sa pamamagitan ng radar screen na mayroon lamang berdeng tuldok at mga alarm. Naisip ko na ang aking kasanayan sa pagmamaneho ng F-16 ay ang pinakamataas na punto ng pagiging tao, ngunit ngayon alam ko na ang tunay na pagiging tao ay hindi sinusukat sa taas mula sa antas ng dagat, kundi sa lalim ng pakikiramay na mayroon tayo para sa ating kapwa-tao. Nang makarating ako sa shelter, nakita ko ang isang larawan na nagpatunaw sa aking dating matigas na puso. Ang pilotong Iranian na si Aali ay nakatayo, kinukumpuni ang tagas na bubong ng bodega kasama ang iba pang mga boluntaryong Pilipino. Nang makita niya ako, huminto siya kaagad at tumakbo sa akin na may kaguluhan. Wala kaming gaanong sinabi kundi ang salitang salamat na ipinasa sa pamamagitan ng mga mata at isang mahigpit na yakap. Sinabi sa akin ni Ali na bukas ay lilipad sila sa Canada. Lahat sila ay nakatanggap ng refugee status at magkakaroon ng bagong buhay sa isang lupain na walang tunog ng bomba at usok ng apoy. You saved more than a plane, my friend. You saved our future. Ang mga salitang iyon ay isang gantimpala na mas dakila kaysa sa anumang medalya na natanggap ko. Biglang lumabas ang parehong batang babae, si Sarah, mula sa likod ng kusina. Wala na sa kanyang kamay ang lumang manika, ngunit may hawak siyang drawing na iginuhit ng mga makukulay na lapis. Tumakbo siya sa akin at ibinigay ang drawing. Sa larawan ay isang maliit na gray na eroplano na lumilipad sa tabi ng isang malaking eroplano na may malaking puso na nakapalibot. At sa sulok ng larawan ay may mga salitang Pilipino na may maling spelling na nakasulat, "Salamat, Kuya Aguila." Lumuhod ako at mahigpit siyang niyakap. Ang mga luha
na sinubukan kong pigilan sa buong linggo ay dumaloy ng hindi makontrol. Ito ang pakiramdam na hinahanap ko sa buong buhay ko. Hindi ang palakpakan sa isang farewell party, kundi ang tunog ng puso na tumitibok ng sabay-sabay sa buhay na aking pinalawig. Ibinigay ko kay Aali ang relo ng piloto. Itago mo ito bilang paalala na nagsimula na ang oras ng bagong buhay. Ngumiti si Aali at kinuha ito. Nangako siya na balang araw, kapag lumaki na si Sarah, ikukuwento niya sa kanya ang kwento ni Aguila Uno, ang isa na nagbigay ng kanyang mga pakpak upang ang iba ay makalipad. Tinitigan ko sila hanggang sa lumubog ang araw. Ang orange-red na liwanag na bumabalot sa buong damuhan ay napakaganda na parang isang painting. Alam kong mula sa araw na ito, hindi na magiging pareho ang aking buhay. Maaaring kailangan kong maghanap ng trabaho sa isang maliit na bayan, marahil bilang isang private tutor o isang driver, ngunit hindi ko ito pagsisisihan kahit kaunti. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng jet engine mula sa itaas. Tumingala ako at nakita ang isang pares ng F-16 na lumilipad sa isang magandang formation. Ang mga dulo ng kanilang mga pakpak ay sumasalamin sa sikat ng araw na parang mga pilak na kislap. Tinitigan ko ang mga ibon na iyon hanggang sa mawala sila sa mga ulap. Wala na akong naramdamang inggit o pangungulila na bumalik sa posisyong iyon. Itinaas ko ang aking kamay at nagpaalam sa kalangitan na dati kong pinaniniwalaan na pagmamay-ari ko. Paalam, Aguila Uno, bulong ko sa aking sarili na may ngiti. Ngayon, hindi na ako si Kapitan Miguel de la Cruz, hindi na isang top pilot, kundi si Miguel, isang ordinaryong tao na bagong natutong sundin ang kanyang puso.